Allow me to read a passage which we can find sa 2 Samuel chapter 7 verse 22, and it reads, King David went in and sat before the Lord, and he said, How great you are, O sovereign Lord! There is no one like you, and there is no God but you, as we have heard with our own ears. May the Lord bless the reading of His Word. Makita natin dito, ang sumulat ng talatang ito o ng nagbigay ng kanyang kapahayagan sa pagkamangha sa Diyos ay si Haring David. At ang sabi niya, napakadakila mo Diyos. Sabi niya, tunay pong wala kang katulad. Sabi niya, ikaw lang ang nag-iisang Panginoon. Kaya yun, the rest is history, ika nga sa buhay ni Haring David. Kaya nga siya tinagurian na he is a man after God's own heart. Kasi ang puso niya ay talagang inilaan niya sa Panginoon. Bawat desisyon ginagawa niya ay kinukonsulta niya, tinatanong niya ang Panginoon. Kasi kinikilala niya ang Diyos bilang Panginoon na makapangyarihan sa lahat, ang Panginoon na nakakaalam ng lahat ng bagay. Harinawa yan din ang maging panalangin natin sa ating Panginoon. Let's bow our heads and come before the presence of the Lord. Father God, we are so thankful for this wonderful day, another day, Lord, that we can come to you. We can worship you, Lord. We can magnify your name and exalt your excellencies, O God. Just like King David, O God, ang aming panalangin ay kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy namin kayong kinikilala na kayo ang pinagmulan ng lahat ng talino, ng lahat ng kalakasan, ng lahat ng bagay, Panginoon. Maraming salamat at hinihiling namin patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming gabayan, patuloy mong ipadama sa amin, Panginoon, ang iyong pag-ibig na walang kalintulad, Panginoon. That your love which is everlasting from everlasting. We entrust to you the rest of this day, the rest of this time together, that we may learn from each other, O God, sa aming pagpapatuloy ng pag-aaral namin, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ay aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning muli. At excited na ba kayo? Yan. Yes, sir. Ako'y patuloy na nakikiusap sa iba sa inyo po. Ang inyo pong mga, kasi remember, during the first day, sinabi na po natin nung ating pong orientation na ang attendance nyo po ay napakahalaga para sa klase natin. Kasi diyan po natin malalaman kung talagang, apart from your performance, of course, sa ating written, sa ating mga quizzes and exams, malalaman namin kung talagang ano po kayo, ganun kayo ka-interested sa program. Meron po akong kaunting tanong before tayo magpapatuloy sa ating aralin sa AO 2010-0034. And let's check on that. Kita nyo po yung ating nasa screen. Meron po tayong isang tanong. Ano ang pagkakaiba ng PD 856 Chapter 13 doon sa AO 2010-0034? To share with us your answers, paki-key in po ang code. Ang number po niya ay 5635-2516. Ulitin ko po, key in niyo po yung number para makapag-share po kayo ng inyong mga inyong idea, yung inyong kuro-kuro. Use the number or the code number 5635-2516. Isang uri po ng brainstorming, wala tama at mali. Gusto lang natin malaman kung ano po yung inyong pangunawa patungkol doon sa pagkakaiba. Kung mayroon naman kayong makitang pagkakahalintulad, ano yung pagkakaiba o pagkakahalintulad ng Presidential Decree 856 Chapter 13 na ang kanyang pamagat ay massage and Sanabat establishments, and then doon sa Department Order 2010-0034 na ang kanyang pamagat naman ay Revised Implementing Rules and Regulations on PD 856 Chapter 13. Excuse me po kasi nung last time hindi ko po nagawa yung ganun. Saan ba ipapasok yung code, sir? Sa inyong cellphone, pag-check niyo Sa chat. nasa cellphone po ninyo sa Zoom, makikita niyo yung Ibig ko pong sabihin, sir, sa chat box lang po ba, sir? Itatype po? Hindi po, doon po sa application po ng menti.com.
Sa inyong cellphone po, makikita nyo po yung menti.com. Nandun po yung slide. Andun, meron doon, makita nyo po yung tanong, doon kayo sumagot sa menti.com. Wag yung sumagot doon sa chat box kasi hindi po natin mababasa sa screen sa ngayon. Wala po kasi dito ako, sir. Wala Sa sa application. cellphone mo. I Pwede think, po kayo pumunta sa browser nyo. Type nyo lang po yung menti.com and then yung code number. ayan, pwede din po. Menti.com and then para makapag-join, enter nyo po yung number. I-type nyo yung menti, menti.com, C-O-M, and then i-type nyo yung, pagka napasok nyo sa browser yung sa menti.com, i-key nyo po yung 5635-2516 at lalabas yung tanong, doon kayo sumagot at mababasa natin sa screen kung ano yung sagot nyo po. Salamat, Roman, sa iyong information. Ako, sir. Let's check the answers na naipost na sa screen. May sumagot dito, masurs are not used anymore in AO 2010-0034. Tama po yon, hindi na po ginagamit yung salitang masur, yung masus. And then may sumagot din na massage clinic attendant and sauna bath attendants are not anymore used. Yeah, wala din po, no? Whereas sa PD56, ang katawagan ng massage clinic tsaka ng sauna establishment ay naroon. Pero pag tiningnan mo sa AO 2010-0034, kapansin-pansin na wala na pong discussion o wala na pong mention about the massage clinic and even massage attendant and sauna bath attendant. PD56 focuses on the building or structure and sauna bath establishment, whereas AO 2010-0034 focuses on the massage therapists themselves, how to be licensed massage therapist, and other requirements. May nag-share, ang sabi niya, yung PD56 ay nakatuon patungkol doon sa structure, sa physical setup ng massage clinic and sauna bath establishment. Whereas pagdating sa AO 2010-0034, walang mention about physical structure, physical requirements ng spa o ng massage clinic. Ngunit ang kanyang tuon ay nandoon sa papaano magkakaroon ng license sa isang massage therapist. Ating isang sabi po rito, ang pagkakaiba lang ng PD56, ito ay gabay para maiwasan yung illegal at malpractice ng massage, at AO 2010-0034 naman, ito po regarding po sa kalinisan, pagsasayos ng operation sa massage. Medyo i-correct natin ng kaunti ito. Hindi po wala po, anyway, lahat naman po ito, hindi naman to nag-identify ng illegal at malpractice, parang siniset niya lang po yung standards ng DOH. Ngayon po, when it comes naman sa kalinisan, lahat naman to, no, even PD56 and AO 2010-0034, built-in na po yung paging maayos, paging malinis, kasi po tayo po ay mga massage therapists. In AO 2010-0034, ito naman yung sagot na isa, the LGU has the authority to implement the DOH AO 2010-0034. I think ang ibig mong sabihin yata rito sa sumulat nito is yung AO 2010-0034, dahil halos kasabayan po yan dun sa Local Government Code ng 1990, although medyo may gap ng kaunti. Ang lahat ng ito, yung implementation ay nasa ilalim po ng tinatawag natin na decentralized structure ng government. Ibig sabihin lang po, ang nag-implement po ay ang local government units. The national government prepares or comes out with policies and guidelines, ngunit ang implementation nasa baba sa pamamagitan po ng local government unit, ang mga city government, ang mga municipal governments. So we have 7 responses. Sa visually impaired, meron pang gusto mag-share before we leave this page?
Wala na po? Okay na po tayo? Are we good? Ako po, sir, pwede po mag-share na lang. Sige, Di po, si Tess. Go ahead, Tess. para po sa akin yung kaibahan po, yung sa chapter 13 po ay nakatuon po dun sa sauna and bath of sanitation. Then yung sa 2010-0034 po ay nakatuon po dun sa mga rules and regulation na about sa mga massage therapist. Lalo na po doon sa pagkuha po ng licensure, mga license po. Tama. Salamat, no, kasi yun naman talaga yung kanyang pinaka role and function. Kaya lang yun nga, tulad ng binabanggit natin, idagdag ko lang sa sinabi ni Tess, ang PD 856 ay more on physical structure ng spa. Tapos ang AO 2010-0034, ang kanyang tuon naman ay nandoon sa mga manggagawa. Okay, so kung titingnan natin, nagko-complement pa rin siya. Kaya lang po, yan, tulad ng nababanggit natin kanina, dahil po sa Local Government Code ng 1990, dinevolve. Pag sinabing devolve, binaba yung kapangyarihan na yan. No? Kung mapapansin niyo later on, makikita natin isa sa mga functions ng CEMT ay pagkakaroon po ng ocular inspection sa mga spa, sa mga massage establishments. Yan po yung kanyang pinakagawain po. Kaya when it comes to implementation, maaari pong through the regional offices, nagagawa po nila po yan. Pero sa totoong buhay po, ang implementation ay nasa local government. Ulitin natin, local government na kinabilangan po ng ating mga city government at ng municipal government. Sometimes bumababa na rin po sa barangay. Sige po, so maraming salamat at para din sa iba na nag-share ng kanila pong ideya, iwanan na po natin ang page na ito at tumungo na po tayo sa ating pong main discussion for today. Nandito po tayo sa pagpapatuloy po ng ating pong pagtatalakay patungkol sa mga iba't ibang mga probisyon ng Department Order 2010-0034. Kahapon, napag-aralan natin yung rasyonale at nakita po natin na ang pinaka-rasyonale po ng pagkakaroon po ng AO 2010-0034 ay upang maging upgraded, ma-update ang ating pong local massage industry patungkol sa mga pangyayari, particularmente doon sa mga pagkakaroon po ng lisensya, no, papaano po magkaroon ng lisensya at papaano po yung pagmo-monitor ng mga massage therapists. And then, ayun po. Kaya ito po ngayon, tingnan na po natin yung mga mechanism na ito na siyang magpapatupad ng mga konsepto na nakalaan o naka-identify dito sa ating pong AO 2010-0034. Kung na po tayo sa Organization, Structure, and Functions under sa Article 1, tingnan po natin kung ano pong nilalaman. Sa membership, ito po yung when it comes to the committee, ang committee po na na-create under sa AO 2010-0034 ay ang Committee of Examiners for Massage Therapy. Ang kanyang komite, ito po yung bumubuo ng komite na yan. Right now, ang komite o ang chairmanship ng Committee ng Examiners for Massage Therapy ay nasa ilalim po ng Health Facilities, Services and Regulatory Bureau. Kamakailan, ang humihawak is ang DOH Health Human Resource Development Bureau po ng balasahan at nailipat po ang CEMT sa ilalim po ng Health Facilities, Services and Regulatory Bureau. Ano po yung ginagawa ng HFSRB? Ang pinaka-function po ng FHSRB, sila po yung identify, sila po nag-approve yung mga health facilities katulad ng mga hospitals, mga clinics, and many others. So when it comes to hospital facilities, ito po ang office na siyang meron pong control at ito po yung office na siyang nagre-regulate. Kaya nung pinasok po ang massage, no, ang CEMT sa ilalim po ng ating pong Health Facilities, Services and Regulatory Bureau, nagkaroon ng mga changes na masasabi nating medyo malalaking changes. Okay? Kasi po yun ang forte nila, yung monitoring po ng mga facilities. Now, ang chairperson sa ngayon
ng ating pong Health Facilities and Services Regulatory Bureau ay si Engineer. Magugulat po kayo, hindi po siya doktor, no? Siya po ay si Engineer Annette B. Tan. Ang kanya pong attachment sa kanyang pangalan po ay RN, Registered Nurse. Siya po ay MPH graduate. So ulitin natin, ang head ng ating komite, ang Committee of Examiners for Massage Therapy ay walang iba ko si Engineer Annette B. Tan. Ayan po. Now, regarding the members, ito po yung komite na bumubuo yung mga iba't ibang miyembro ng komite na binubuo po ng mga representative mula sa Environmental Health Office ng DOH, mula din po sa hanay ng sanitary engineer, mula sa hanay po ng medical practitioner, at meron din pong physical therapist, meron din pong legal officer, at meron din po mula sa hanay po ng massage therapist. No? Ito po either member po ng isang association na accredited ng DOH or kabahagi din po ng hanay po ng mga assessors or facilitators. At ito po ay nagmumula sa isang active na massage organization. I am very sorry to say na sa membership na ito, hindi po natin alam, no? Wala pong pinalabas po na direktiba ang bagong komite regarding po sa membership. Ang atin lang pong alam, ang chairperson ay si Engineer Annette Tan. Ano po ang kapangyarihan ng CEMT? No, nabanggit natin kanina, yung CEMT ay ni-create, no, sa ilalim po ng ating AO 2010-0034. Actually, na-mention din po siya sa AO 2008-0031. Pero po, yung bulk po ng kanyang pagkikilanlan ay nasa AO 2010-0034. Number 1, ang kanyang kapangyarihan ay to make announcements, magbigay po ng schedule, at sila ay mag-identify kung saan po gagawin ang massage examination. To approve or disapprove applications for examination and to perform all other duties pertinent and relative thereto. Now, gusto ko lang pong bigyan po ng kaunting paliwanag po yung kanila pong kapangyarihang ito. Regarding po sa schedule ng exam, tulad nung nababanggit na natin pahapyaw, is every year, twice a year po exam, and that's June and every December of each year. Kaya lang po, nabanggit natin, baka maging mas maaga for December. That's why later on, pag-uusapan na natin, no, mabilisan natin i-discuss yung mga requirements, ano yung mga dapat nyo i-comply, i-ready nyo po, para kung sakasakaling medyo maaga po silang magbigay po ng deadline ng submission ng requirements, is makakahabol po tayo. Kasi po yung nangyari po nung nakalipas na taon, hindi po nakapag-exam ang ating pong mga humigit kumulang mga 50 na mga estudyante kasi po nagkaroon po ng glitch, no? Nagkaroon po ng problema doon sa deadline. No? Nagkaroon po ng problema sa deadline kasi nag-set ng deadline ang DOH, CEMT, habang nagpapatuloy po yung ating training. And it's too late already for us to comply kasi po, yun nga, mahirap po tayo mag-issue po ng certificate of completion kung hindi pa po tapos yung training. Idadagdag ko lang din po na nakabanggit po rito kasi ang isang kapangyarihan po ng CEMT ay para mag-approve or mag-disapprove ng applications. Kung ko lang po naranasan nung nakalipas na submission ng requirements na talagang napakahigpit ng DOH. When I say mahigpit sila doon sa requirements, laging binabalik po ng mga documents kasi may mga kulang, may discrepancy sa spelling, mayroong discrepancy sa mga ibang documents, things like those. Talagang binubusisi nila lahat, no, ng mga document na isasubmit natin o isasubmit ninyo. Kaya mayroon naman tayong discussion on this, huwag kayong mag-alala. Kaya ako personally, kung na-experience po ito sa Manila while I was there, habang pinaprocess po yung documents, inabot po ako ng mga 2 buwan. I spent almost 2 months in Manila just to make sure na yung papeles, yung mga requirements ay maaayos. But then meron pa rin pong naiiwan, meron pa rin pong hindi naisama. Yes, Donna, go ahead. Sir, kailan po ba
I mean, pwede na rin po ba namin ipasa yan habang nag-start na po yung training? And saan po namin pwedeng ipadala? Okay. Sige po, Donna. Thank you for that. Thank you po. Huwag kayong mag-alala. Tulad ng sinasabi ko, medyo too early pa ngayon. Pero maybe later this month, no? I-mention na natin yung mga requirements, ano yung pwede nyo nang dahan-dahan nyo i-comply. Huwag mo na kayong magsasubmit. Ang gagawin nyo lang is pagka na-share ko na sa inyo, na-post ko na sa inyo sa inyong group chat yung mga requirements, you try to comply slowly lahat ng requirements. And then when I say kailangan nyo na i-submit on this particular period, then sa kanyo po isa-submit. Basta po ang lang po dyan, ang pinaka-critical sa lahat, gusto ko malaman ng lahat na walang tatanggapin o walang tinanggap na document ang DOH na ibabalik doon sa nagpadala. Ibig sabihin po noon, when you send a document doon sa DOH, that means it's all theirs. No? Ibig sabihin po noon, hindi nyo na po sila pwedeng tingin po yung mga sinubmit ng document. Yan po, ayaw na po nila magbalik ng mga documents. Ganun lang po. Kaya later on, you will find out ano yung mga requirements na lalo na yung mga high school diploma, no? Kasi bihira lang makakita ng high school diploma. Kaya pag pina-CTC po yan, ang ipapadala lang po ay yung certified true copy at hindi po sila tatanggap ng original na high school diploma. Except lang yung TOR kasi madaling kumuha ng original. But then, just to be safe, kailangan po naka-certified true copy. To issue licenses to massage therapists who have satisfactorily passed the licensure examinations and have complied with the requirements prescribed by law, to deny the issuance of license to any candidate and or to cancel the license issued. Mamaya ko na i-discuss yung lower part na yan. Una muna, sila po ang may kapangyarihan na mag-issue ng inyong certificate of registration. Ngayon, pag sinabing satisfactorily pass the licensure examination, ito po yung written at yung oral practical exam. Walang makapag-take ng oral practical exam unless passer po ng written o theoretical exam. Ngayon po, isa sa requirement para mabigyan po kayo ng lisensya is kailangan po magkaroon kayo ng panunumpa. No? So, assuming pumasa ka na sa exam, then sasabihin ng DOH, okay, kailangan nyo na magpa-schedule ng panunumpa. No? This is the oath-taking. Sa setup ngayon, nung kamakailan, ang napapansin na natin, lahat po ng face-to-face na oath-taking ay gagawin sa Manila. But that will be for entire Luzon. Now, para sa mga provinces that belongs to the Visayas and Mindanao areas, ang lahat ng oath-taking ay ginagawa o gagawin through the online. No? Online yung platform. Actually, WebEx, no? WebEx yung ginamit na platform. Doon po manunumpa. Kasi kahit na pumasa ka sa exam, kahit na ikaw po yung top 1 sa exam, kung wala kang panunumpa, hindi ka pa rin mabibigyan ng lisensya. Okay, are we clear on that? Yes, sir. Sa later part ng section 1.2.2, dito po na-mention po rito na the CEMT may deny. No, pwede niyang i-deny, pwede niyang i-revoke, pwede niya i-cancel yung license kapag ang holder ng Certificate of Registration ay nagkaroon ng conviction, no, nahatulan sa isang kriminal na korte involving moral turpitude or has been declared to be of unsound mind. Moral turpitude, ibig sabihin po na yung korte po ang magde-determine. Ibig sabihin po, kapag ikaw ay kinasuhan at meron na pong conviction, ika nga, no, hindi lang po yung filing ng case. Kasi filing ng case, wala pang wala pang visa po yun sa revocation ng license. Pero pagka ang isang individual ay nahinatulan ng isang criminal court involving moral turpitude, no, ibig sabihin nun, may kinalaman sa moralidad, isang ground po yun na pwede pong makancel po o pwede po ma-invalid yung license. Sumunod naman po, kapag napatunayan na massage therapist concerned na LMT ay was found out na nagkaroon po siya ng naging unsound mind. Ano pong ibig sabihin ng unsound mind? Ibig sabihin po no, nagkaroon po ng problema sa kanyang mental na pag-iisip.
Yan, isang ground din po yan. Another ground is yung kung nagiging physically unfit. I really don't know exactly kung paano nila dinidefine yung physically unfit. Most likely siguro, kung kunwari, halimbawa lang, no? Although I don't know kung nandito po si Attorney Edith sa ngayon, pag sinabi kasing physically unfit, baka may kinalaman ito sa kung ikaw ay massage therapist, wala ka namang putol yung dalawang kamay mo, parang gano'n, no? Pwede ma-revoke yung license. Or who has been found violating existing rules and regulations as the case may be. So yun po yung mga grounds. Sumunod naman na kapangyarihan o duties and function ng CEMT ay mag-issue po ng certified true copy sa lahat ng mga nawawala na lisensya ng mga massage therapist. So in case lang kung mayroon tayong na-encounter po na isang dilubyo, nagkaroon po ng malakas na bagyo at naanod po yung inyong documents, then pwede kayong bumalik sa CEMT at doon kayo humingi ng inyong pong certified true copy ng nawala ninyong massage license. Next one is to conduct investigations of all sworn complaints against licensed massage therapists and to submit its findings and recommendations to the Secretary of Health for appropriate action. So kapag may complaint, kayo ay inaasahan na gumawa ng isang sworn statement at yung sworn statement na yan, yun po yung isasubmit ninyo sa DOH. Ngayon, kapag kayo naman ay nasa region, if you have any complaint about against anyone, no, against any LMT, against any holder of a valid certificate of registration, pwede kayo mag-submit ng inyong sworn statement doon sa inyong pinakamalapit na DOH Regional Office. Sa ngayon, ang tawag nila po doon CHD, Center for Health Development. But that's another term for DOH Regional Office. So, pwede po doon or pwede kayong dumirekta sa komite. No? I-forward nyo sa komite. But kung through channel pag-uusapan, ito'y dadaan sa DOH Regional Office. Okay, so whatever the outcome of the complaint is, whatever the result, then ito po ay gagawan din po ng karampatang aksyon ng CEMT. Ang sumunod naman ay nakapangyarihan ng ating pong CEMT o ng Committee of Examiners for Massage Therapy ay mag-accredit ng mga institusyon, association, mga trainers na nagkakandak ng training programs at review na may kinalaman sa massage therapy examinations. So sila po yung nag-accredit. So lahat, halimbawa, ng AUSA, yung AUSA po ay dumadaan po sa kanila at tayo po ay nag-comply ng kanilang requirements at sila din po ang nag-accredit po ng mga training programs at maging ng mga training providers. Okay, alinsunod pa rin po doon sa accreditation, sila din po ang nagsiset ng mga criteria o ano yung kanilang pamantayan when it comes to the institution. Ano po yung requirement nila, ano po ring criteria ng komite when it comes to the accreditation ng institution, ng association, at ng mga training providers. Sumunod naman po ay sabi nga rito, it shall be the duty of the DOH-CEMT to cause the monitoring of massage therapists employed by massage establishment at least twice a year as may be deemed necessary for the enforcement of the rules and regulations as applied to massage therapists. So, ito pa rin binabanggit natin kanina na technically, gawain na po ito ng local government na sila po ang mag-i-inspect ng mga massage establishments, pero kapansin-pansin lang po na nakaangla pa sa CEMT yung pagkakaroon po ng inspection. Kaya lang po, since 2010 hanggang sa ngayon, wala pa ako nababalitaan na ang CEMT ay talagang pumunta on the ground to conduct this type of an inspection. Pero bahagi po ng kanila pong kapangyarihan, bahagi po ng kanilang tungkulin ang pang-inspeksyon po
at least, sabi nga rito, at least twice a year, no, para matiyak lang na ang mga massage therapist ay sumusunod doon sa mga pamantayan po ng DOH. Okay, so linawin po natin, walang kinalaman ito sa facilities. No? Ito ay may kinalaman doon sa mga manggagawa. Lalo't higit yung mga nagmamasahe na mayroon pong pinanghawakan na license. Ang sumunod naman po is to perform other functions necessary to regulate, standardize, professionalize, and uplift the massage or the practice of massage. So kung ano pa mo po ang maaring maisip po ng ating pong kagawaran ng pangkalusugan sa pamamagitan po ng ating pong health secretary, sila po ay maaari pong mag-perform ng iba pa pong mga functions, iba pa pong mga gawain na ang layunin ay iangat ang industriya ng pagmamasahe sa bansa. Ang panghuli, to perform other related duties as assigned by the Secretary of Health, to implement pertinent provisions of the Code of Sanitation of the Philippines and these implementing rules and regulations. So yung nauna ay may kinalaman doon sa na kung ano po yung pwede pa pong gawin ng komite para ma-standardize at ma-regulate po ang industriya ng masahe, at yung sumunod naman na panghuli ay kung ano man ang ipag-uutos ng ating pong Secretary of Health when it comes to the implementation ng Code of Sanitation at maging ng IRR ay gagampanan po ng Committee of Examiners for Massage Therapy. So talagang grabe, no, napaka-jump pack po yung power, no, yung tungkulin, yung gawain po ng CAMT, kaya medyo kasi iilan na po sila na tauhan po, no, na nasa ilalim po ng ating pong CAMT, kaya talagang sa English ang tawag diyan talagang gargantuan gigantic task. Yan. Mas maigi pa yon. Talagang grabe yung dami ng kanilang gawain. Now, sige, bago tayo tumungo po doon sa tumungo sa discussion natin sa section number 2 ng AO 2010-0034, which is the Continuing Massage Therapy Education Council, I would like to entertain some questions. Baka naman meron po kayong mga gustong linawin patungkol doon po sa na-discuss natin kanina about the powers, duties, and functions ng CAMT. Do you have any? Sir, regarding... Yes, sir. Yes, go ahead, Roman. Sir, regarding po sa 1.2.7, sa sa South Luzon po, inaano na po talaga nila, ini-encourage or ina-allow tawag na to? Kinakailangan na po talaga na na kahit dapat LMT po yung LMT po talaga yung empleyado sa massage spa. Kasi yung pinsan ko po, nasa South Luzon siya sa Cavite. Lahat po ng mga therapist nila, LMT na po. Okay. Sige po. So ibig sabihin nun, dahan-dahan na po matagal na actually yan na nagkaroon ng ganyang kalakaran, pero yun nga, maraming salamat, papasalamat tayo sa mga local government units kasi sila po ang nasa frontline. Kailan po kung kayo po ay nasa munisipyo o nasa mga lugar na wala pa pong ganon, pwede naman yung kalampagin yung inyong city council para gumawa na agad ng ordinansya para yun i-implement. Kasi pag walang ganong ordinansya ang local government units natin, walang mangyayari. No? So, ibig sabihin nun, ang tawag namin sa Bisaya niyan, yung pinagusto na lang yung mga spa, kung kahit sino-sino lang. No? Kahapon, yun yung tanong ni yung tanong ni Kenny Rogers kasi bakit daw sa Jensen nasa lahat ng kanto na lang mayroong nag-o-offer ng street massage, things like those. Ang nagmamasahe wala namang training, wala naman silang license, wala silang certification. Kaya kung ganun po yung kalakaran, maapektuhan po tayong legit, no? Tayo po yung may lisensya, maapektuhan po tayo kasi ang tingin na po ng iba parang 5-5 lang kayo pare-pareho naman kayo parang ganun. Sige. So, yun po. Maraming salamat, Roman, sa feedback mo. But we hope and talagang ma-regulate po yung ating pong hanay para po umangat naman yung ating pong industriya at maiwasan na po ang masama, paulit natin binabanggit, yung hindi magandang stigma sa ating hanay. Sige po, Alvin, you're raising your hand. Alvin?
Alvin, anong tanong mo? Yes sir, sorry po. Regarding po sa functions po ng DOH sir, since nag-work pa ako ng spa dati before po ako naging mobile trainer. Meron kasi akong nakakasama sir na walang mga training from TESDA, wala ding mga certifications from DOH. If ever magkakaroon sila ng mga lapses sa spa, let's say may mga tawag dito, yung mga moral turpitude sir, may nagkakamali sa kanila, merong mga nagawang kabastusan sa spa, sino po ang may hawak sa kanila sir if in case magrereklamo yung customer or yung client po? Yun ang malaking tanong, Alvin. You know why? Kasi kung yun nga ang dahilan kung bakit mahalaga may lisensya, kasi kung walang lisensya, paano mo sila habulin? Hindi mo sila mahahabol actually. Wala kang basis para habulin sila. Kaya nga po, isa din po sir, yung sa training, since wala silang training ng TESDA, wala din training ng DOH po. Yung meron kami yung mga internal trainers sir ba, yung let's say massage therapist dati, sa span ng more than 5 years, so ginagawang mga trainer, sila lang po yung nagtitrain sa mga massage therapist po. Yung mga ganong yung ganon po ba sir, magiging valid po ba yan just if in case yung DOH po ay magkakandak ng mga visitation po sa spa? O pwede pong may invalid yung operation ng spa po? Ang tingin ko, Alvin, technically, kapag in-house, yung tawag niyan kasi in-house training. Kapag in-house training, it will only apply doon sa spa concern, no? Yung in-house training na yan. Pero when it comes to the practice of massage, kasi malino naman po yung PD 856, malino naman po yung AO 2010-0034, merong mga regulatory may mga obligasyon na kailangan talaga mag-license. Kailangan talaga mag-training at kailangan mag-license. Kaya kung mangyayari po na bumaba si CAMT at pumunta sa isang particular na spa and they found out na walang license, then they could recommend for the closure ng spa na yan. They could recommend. They could not put they themselves, hindi pwede sila mag-declare ng closure. Pero they could recommend such an action sa local government, and the local government will be the one to implement the closure of the spa. Because of about po sir, kung yung spa is franchise po sir, yung naka-franchise po. Well, whether franchise or not, basta pag bumaba ang CMT at yun na found out nila walang compliance, pwede nilang i-recommend yung closure. Ayun po. Okay po. Oo. So sa isang company po sir, required talaga yung trainer may license talaga po sir, no? Tama po. Depende po yan sa company sir, kasi private matter na yan, kaya hindi pwedeng diktahan ng DOH. Pero generally speaking, kung siya man ay nagmamasahe, kailangan niya ng license. Pero kung nagtuturo siya at hindi naman siya nagmamasahe, parang tingin ko technically wala namang habol doon kasi nagtuturo nga siya. Kaya lang kung ako yung spa owner, ba't naman ako mag-hire ng someone na walang license? Diba? So, yes po, kasi po sa pang-observe ko po kasi sir, yung mga trainer po, ibang trainer not mention any name, pero yung ibang trainer kasi sir, walang mga basic knowledge, let's say yung sa mga preventions, anatomy, physiology, walang mga natin yan sir ba? Basic knowledge lang yung alam sir. Sige. So I got your point, Alvin, kasi talagang yun, that's happening. Isang bagay din ang gusto ko i-share sa lahat ay ganito. Minsan kasi yung mga ibang mga spa, nabalitaan ko lang kanina, may kausap po ako, nag-hire po yung spa ng consultant. Yung consultant na hina-hire nila, mayroong license. At nagkataon din, hinahire nila yung consultant, ginagamit nila yung lisensya ng consultant. Consultant ito, hindi to massage therapist ng spa. Yung lisensya niya, yung binabalandra nila sa business permit office. Hindi pwede po 'yon, no? Ulitin ko po, hindi na-allow ng komite yung retainership ng license. Anong ibig sabihin po noon? Yung pinapa-rent yung lisensya. Bawal po 'yan no? Parang pharmacy 'yan. Hindi pwede maglagay ka ng pharmacy sa isang corner tapos yung lisensya ng pharmacist ni-retain mo lang. Binayaran mo lang siya para maipaskil mo lang sa iyong clinic.
o sa iyong pharmacy. Hindi po pwede po 'yon. Kaya I'm warning anyone, kung kayo mag-LMT, wag niyo pong iparent yung inyo pong lisensya kasi po pagka na-found out ng Business Bureau yan, yari po yung inyong lisensya. So bawal po ang retainership. Hindi po pinaparent, hindi po pinapahiram, hindi po pinapagamit sa isang spa ang isang massage license na kung saan ang may-ari ay nasa Luzon at ang business operation ay nasa Mindanao. Ganun po. Sir, salamat po, sir. Okay. Yun lang po sa ngayon, sir. Yeah, salamat po. Kaya kayo pagka naging LMT kayo na yung magpo-post ng ganung klaseng kasi that's one way to professionalize the industry. Lahat po ng players dapat may lisensya. Ganun po 'yun, lalo na kung tinuring silang mga trainers. Okay, sige Jeanette, you're raising your hand. Ano po yung tanong mo? Yes, sir. Oh, yeah, go ahead. Sir, what if ino-honor din po ba ng DOH yung kasi syempre yung mga therapist po limited lang din po yung mga budget nila to have a DOH license. So, ino-honor din po ba nila yung certificate from TESDA? Yeah, tulad ng binabanggit po natin, ma'am, ang sumisita kasi yung local government, hindi na po DOH. So ang sumisita niyan yung local government. Kaya depende yun sa local government, no? Like in Davao, confirm ko kanina, pasok pa rin po yung dalawang requirement. Kung kayo nagmamasahe sa Davao City, dalawang hanapin sa inyo, lisensya ng DOH at yung TESDA in situ certificate. So po yun, hindi pwedeng DOH license lang. No, dapat meron din kayo in situ. Ganun po. But in some areas, magsisimula pa lang i-implement. Like for example, sa Gensan, next year maghigpit na sila kasi yung Business Bureau na mismong nag-mention during the meeting I attended sa City Council at sinasabi nila na mayroon pa 2022 pa pala na meron na pong silang agreement with other agencies na pagdating ng renewal ng business permit, maghahanap sila ng certificate of training. But then, hindi malinaw kung ang gagamitin nila either certificate of training ng TESDA or license coming from DOH. Okay. Kaya kanya-kanya. Sir, isa pa. Yes. Tuloy. Okay. Isa pa po, sir. Totoo po yung sinabi niyo, sir. Actually, pinapost pa po nila sa Facebook na for hire yung lisensya nila, yung license po nila as massage therapist. Nakapost po sa FB. Can you repeat that? Hindi ko nakuha. Sir, yung pong license nila, yung sa massage, yung mga may license na, they are posting it on FB for hire. Ay, bawal po yun. Yes po. Na-share ko lang po, sir. Oo. Nako, pagka may ganon, i-report nyo sa DOH. Kunin nyo yung pangalan, tapos isubmit nyo sa DOH, pakita nyo po yung post na yun. Bawal po ang retainership. No? Hindi po pwede po. Kaya even if, lalo na kung, kunwari, nasa isang spa ka, yung sa area mo, no? Yung lisensya mo, kinalat mo sa 5 spa. Hindi po pwede po yun. Hindi po pwede all at the same time nandun ka sa mga spa na yan. Paano na lang kung ma-inspection yung komite? Hindi po pwede po talaga. Lalo tigit yung nagpaparent ng mga lisensya. Yun yung sinasabi nga natin na retainership. Walang retainership. Walang retainership sa pagmamasahe. Kaya kawawa yung nagpaparent na yan. Pag may nag-complain, yari siya. Kasi pwede matanggalan siya ng lisensya. Ayun po. Malpractice. Thank you, sir. Malpractice ang tawag po nun. Okay, sige, maraming salamat, Jeanette. Si Barbie, you're raising your hand. Yes po, sir. Gusto ko lang itanong, sir, pag spa owner ka ba, mas advantage sa'yo kung LMT ka na and then ikaw mismo ang magte-train sa mga maging massage therapist mo? Linawin natin. Yung LMT, that's license to practice massage. Now, when it comes to training, wala namang quarrel yan kung internal. Walang quarrel yan kung internal. Pero kung magti-training ka ng ibang spa na mga ganon, medyo questionably ng konti. Kasi on what ground allowed ka mag-training ng massage?
No? Pero kung internal arrangement mo lang doon sa may-ari, magkaibigan naman kayo, pwede naman gano'n. Kaya lang, hindi ka pwede mag-issue ng certificate of training. Kasi wala kang authority, wala kang basis to say na ako ay certified ng DOH, ako ay authorized ng DOH na mag-conduct ng training. Pero like what I said, kung internal arrangement lang naman yan sa inyo, wala namang quarrel. Basta for as long as wala magko-complain. Ganun po. So, advantage. Going back sa tanong mo, advantage. Yes. Yes. Kasi ang isang ngayon, aware na yung mga business bureau. 'Di ba? Alam naman natin na pag walang lisensya, pwedeng matanggal, ma-revoke yung license ng spa o ng yung business permit ng spa. So, ngayon, I think some of you are experiencing this na yung iba ay talagang at the mercy of the massage therapist na license. Either tataasan nila yung rate nila para ma-retain sila or aalis sila at pupunta sa ibang spa na nag-offer na mas mataas na incentive. Yes. Kaya kung ang owner ay license, I think I don't know if I'm not sure kung si Donna ba yon, na kung kayo ay may license, kampante yung puso mo na kahit mawala yung mga therapist mo, tuloy yung business. Tuloy yung business. Kasi lisensyado ka eh. No? Yun. Kaya, so pag lisensyado ka, sir, hindi ka pa rin allowed na mag-train ng mga therapist? Internal yun. Kung tauhan mo naman, wala namang kasi siyempre, at least kahit papaano naman, di ba, mayroon ka namang knowledge at may stock knowledge ka naman. Pwede mo yung gagawin sa mga tauhan mo. Yun lang ang sinasabi natin, commercial training. Yung commercial training, hindi mo pwedeng gawin yon na magti-train ka sa iba. Sabi mo kasi LMT ako, sandali, pwede ka ma-question. No? Okay. Okay, sir. Thank you po. Yeah, you're welcome, Barbie. Okay, so anything else? Meron pa bang may gusto mag-clarify? Okay na tayo. Sige po. Sige, last na lang po si Nandi. Andy, go ahead, sir. Fernando. Yes, narinig niyo po. Yes, loud and clear. For example po, sir, nakapasa na po tayo. Pa-train po tayo ng therapist din. Pwede din po mag-issue ng certificate na sa pagka na-train ko po yung tao. For example po. Ulitin ko, Nandi, walang problema nga kung internal mo lang gagawin. Kunwari, sa inyong spa, gagawa ka ng ganyang training, walang problema. Ang maging question lang kung commercial training ka, meaning mag-publish ka sa Facebook na kung sinong magpapatraining ng Swedish massage, ng Hawaiian Lumi-Lumi massage, ng Shiatsu, and so on and so forth, mag-question ka kung wala kang certification. Ganon din sa TESDA, di ba? Kailangan ka, mayroon kang certification na allowed ka magturo. Lalo tigit sa DOH. Pero kung like what I said, kung internal arrangement nyo lang sa tao nyo sa spa, walang problema yon. No? Kahit na ilang tao pa yung train mo, walang problema. Kaya lang yun nga, hindi ka allowed mag-issue ng certificate of training. Kasi wala kang basis to do so. Okay ba yun, Nandi? Nasagot yung tanong mo? Yes, thank you. Sige. Announce ko na lang po sa mga kasama natin ngayon na visually impaired na meron tayong create na grupo, visually impaired for massage, visually impaired group ng AUSA. Kung gusto niyo sumali, let me know para ako na lang mag-add sa inyo doon sa group chat na ito para sa mga visually impaired. Okay? Kasi baka iba sa inyo nahihiyang sumali kasi walang mag-endorse sa inyo. I will be the one to endorse you sa group ng visually impaired ng ating pong AUSA visually impaired group. Ito po yung group chat is basically para sa mga visually impaired. Okay na po. So, kung wala nang tanong, I think we don't have much time. It's almost 1 o'clock na po. Sir, last one. Okay lang. Sige. Roman, go ahead. Roman. Sir, what if po yung isang LMT is bihasa na, marunong na, alam na niya kung paano i-explain yung ginagawa natin ngayon. Pwede po ba siyang humingi ng pag-intulot from DOH or kung sino naman pwedeng lapitan para makapagturo siya commercially? Yun nga, medyo I cannot answer for that, Roman, kasi po yung
commercial training na yan, either TESDA ang gagawa ng certification na pwede kang magturo or DOH. Sa DOH kasi, tulad ng binanggit ko na one time, na meron po silang invitation for training, kaso lang, very seldom nila ginagawa. Why is that? Kasi, sa ngayon kasi, limited lang yung population ng mga nagtuturo. Ang siguro pinaka-probable reason is wala masyadong demand. Unlike nung araw, 10 years ago, talagang grabe. By the thousands yung nag-LMP. No? By the thousands. Ngayon, ilan-ilan na lang. So, wala masyadong demand. And yet, yun nga. Yun, I think yun yung, yung parang law and supply, yung demand of law and supply law. Tama ba yun? Law and kumbaga parang law of supply and demand, sir. Ngayon, law of supply and demand. Law of supply and demand. Ayan. Law of supply and demand. Yun. So, depende po yan sa dami po sa volume. Ngayon, abangan nyo lang kung interested kayo mag-LMT. Number one, attach kayo sa isang institution. But if you would like to put up your own institution, ayun po yun. Dapat 3 po yung requirement, no? Kailangan meron kang training para ma-accredit yung iyong training institution, magkaroon ka ng training program, and then ikaw mismo ay accredited training provider. So 3 po yung element na hanapin po ng DOH. Ang kagandahan lang po ng DOH, hindi masyado sila particular sa physical setup. And like si TESDA, hahanapan kayo ng space na minimum of, I think, 100 square meters, 120 square meters, mga thereabouts. Meron silang mga specific requirement, ano itsura nun, ano ng laboratory, ano sa opisina, ano ng classroom, yung mga ganon. Pero sa DOH kasi, hindi sila masyado particular sa ganon, kasi ang training naman, hindi naman yun para may laboratory talaga. Ang importante lang, may mas stable ka, may classroom, may whiteboard ka, and then that's it. Pwede ka na mag-conduct ng training. So, ayun lang po yung pagkakaiba ng dalawa. And yet again, to answer your question, abangan nyo po kung sakasakali may magbibigay na announcement ang DOH, then probably we'll let you know. We'll let you know. If you're interested, we'll let you know. Pwede rin na yung iba, katulad ng iba, lumalapit sa akin, Sir, pwede ba akong maging trainer mo? Kung gusto mo officially trainer ka ng AUSA, then you have to wait for the training coming from DOH. Parang ganun po yan. Okay po? Okay po, sir. Okay po. Oo. Kung talagang heart niyo po magturo, kausapin niyo po ako, baka ma-convince niyo po ako na tingnan natin, pag-usapan natin. Ayun po. Okay? So we can give you an opportunity just in case lang if your heart is really for training. No? Kung gusto niyo po magturo. Okay. Sige po. So kung wala nang tanong, okay na ba yun? Have I answered your question, Fernando? Okay na ba yun? Okay. Sige, panghuli na lang talaga si Barbie. Barbie, sige, mabilisan lang, Miss Barbie. Sir, tanong ko lang po ulit. Just in case po matapos yung training natin, yung 3 months po, and then hindi ka naka-attend ng exam this coming December, pwede ho bang mag-attend sa susunod? Ganito po yung ating policy. Every exam, maraming changes. Every exam, maraming pagbabago. So what I do is, ganitong ginagawa natin. Whenever you miss the exam, for example, you completed the training for December, you missed the exam on December, then yes, I require you to enroll. Yung power bank ni. Ito po. Umilan. Excited. Sige po. Tensya na, may interruption yung aking mother dear. Nasaan ba ako kanina? Sir, sa exam po for December. Ayun. Pag hindi ka na pag-exam, ang gagawin ko lang is, I will require you to re-enroll, but you will no longer have to pay for the tuition. Kasi maraming pagbabago. Nakakatakot kasi kung magkakaroon ka ng false expectation, hindi ka na pag-exam ng June, tapos mag-exam ng December, mag-exam ka ng June, sa gap nun, maraming changes. No? Kaya ang aking requirement is kailangan ng refresher. So you have to re-enroll. I will not charge you with anything.
except for the processing fee. Kasi may processing fee po tayo. That's very minimal ang processing fee. Pero I can assure you, wala na kayong babayaran tuition. Wala na kayong babayaran enrollment fee except for the processing fee. Yun po yun. Okay po sir, thank you so much. Yun lang po kasi just in case lang OFW po kasi ako. Oo nga Barbie. Thank you so much. Abangan nyo lang po, just pakiusap lang po sa mga OFW na naka-enroll. Kayo po ang you just be the one to keep me posted at all times. No, kung kailan kayo uwi, kung anong plano nyo po, i-keep me posted para ma-update ko po kayo kung anong kaganapan sa DOH. And if necessary, I could make representation for you sa DOH regarding your examination. No, for example, yung requirements, kung pwede naman yung requirements na yan, doon mo kunin sa abroad, ipadala mo dito, and then pag validated naman, na i-consider ng DOH Central Office o ng CEMP. Parang gano'n. Para to make things easy for you. Ang isang bagay din po niyan, kung malapit-lapit po kayo sa pinakamalapit, kung nasa area niyo po yung Philippine Embassy, pwede din po kayo doon mag-coordinate kung paano kayo tutulungan ng Philippine Embassy regarding your requirements para hindi kayo masyado mahirapan sa mga requirements ng DOH Manila. Okay ba yan, Barbie? Okay po sir, thank you so much. Alam namin mahirap po yung kalagayan ngayon diyan kasi magkaiba tayo ng timeline. Kaya yun, this oras po yung sa inyo ngayon, no? Kaya that's the least we can do to help you with regards to your desire na magkaroon ng license exam. Hindi po sir, for now andito po ako sa Pilipinas. Just in case lang po baka makaalis po. Sorry. Nag-advance tanong na po ako just in case lang po. Pero there's some of you na na nasa abroad eh. I cannot just recall who they are. Basta meron po nasa abroad. Kaya ayun, ayaw mo yun, nasa abroad ka na. Nakabakasyon po. Thank you so much, sir. You're welcome. Sige po, maraming salamat. And I think that concludes our session for today. And tulad ng sinasabi natin, tuloy kayo mag-aral, magbasa, at tuloy kayo manalangin. Walang imposible sa Panginoon. Okay, sige. Doc Weng, are you around? Yung aking pinakamamahal na kapatid, Doc Weng. Mukhang busy si Doc Weng. Anyway, sige po. So kung wala na pong tanong, see you tomorrow. Tuloy tayo sa ating discussion. Pag-usapan natin by tomorrow patungkol naman sa examination, registration, and other things. So yung ito naka-itemize na sa ating pong sunod na talakayin yung probable o yung mga expectation ng DOH when it comes to the practice of massage in the Philippines. So yun po yung pag-usapan natin by tomorrow. Maraming salamat. God bless. Arigato. Thank you din, sir. Thank you, sir. God bless po. God bless. Bye po. Next one is to conduct investigations of all sworn complaints against licensed massage therapists and to submit its findings and recommendations to the Secretary of Health for appropriate action. So kapag may complaint, kayo ay inaasahan na gumawa ng isang sworn statement at yung sworn statement na yan, yun po yung isasubmit ninyo sa DOH. Ngayon, kapag kayo naman ay nasa region, if you have any complaint about against anyone, against any LMT, against any holder of a valid certificate of registration, pwede kayo mag-submit ng inyong sworn statement doon sa inyong pinakamalapit na DOH Regional Office. Sa ngayon, ang tawag nila po doon CHD, Center for Health Development. But that's another term for DOH Regional Office. So, pwede po doon or pwede kayong dumirekta sa komite. I-forward nyo sa komite. But kung through channel pag-uusapan, ito'y dadaan sa DOH Regional Office. Okay, so whatever the outcome of the complaint is, whatever the result, then ito po ay gagawan din po ng karampatang aksyon ng CEMT. Ang sumunod naman ay nakapangyarihan ng ating pong CEMT o ng Committee of Examiners for Massage Therapy ay mag-accredit ng mga institusyon, association, mga trainers na nagkakandak ng training programs at review
na may kinalaman sa massage therapy examinations. So sila po yung nag-accredit. So lahat, halimbawa, ng AUSA, yung AUSA po ay dumadaan po sa kanila at tayo po ay nag-comply ng kanilang requirements at sila din po ang nag-accredit po ng mga training programs at maging ng mga training providers. Okay, alinsunod pa rin po doon sa accreditation, sila din po ang nagsiset ng mga criteria o ano yung kanilang pamantayan when it comes to the institution. Ano po yung requirement nila, ano po yung criteria ng komite when it comes to the accreditation ng institution, ng association, at ng mga training providers. Naman po ay sabi nga rito, it shall be the duty of the DOH-CEMT to cause the monitoring of massage therapists employed by massage establishment at least twice a year as may be deemed necessary for the enforcement of the rules and regulations as applied to massage therapists. Ito pa rin binabanggit natin kanina na technically, gawain na po ito ng local government na sila po ang mag-i-inspect ng mga massage establishments, pero kapansin-pansin lang po na nakaangla pa sa CEMT yung pagkakaroon po ng inspeksyon. Kaya lang po, since 2010 hanggang sa ngayon, wala pa ako nababalitaan na ang CEMT ay talagang pumunta on the ground to conduct this type of an inspection. Pero bahagi po ng kanila pong kapangyarihan, bahagi po ng kanilang tungkulin ang pang-inspeksyon po. At least, sabi nga rito, at least twice a year. Para matiyak lang na ang mga massage therapist ay sumusunod doon sa mga pamantayan po ng DOH. Okay, so linawin po natin, walang kinalaman ito sa facilities. No? Ito ay may kinalaman doon sa mga manggagawa. Lalo't higit yung mga nagmamasahe na mayroon pong pinanghawakan na license. Ang sumunod naman po is to perform other functions necessary to regulate, standardize, professionalize, and uplift of the practice of massage. So kung ano ang maaring maisip po ng ating pong kagawaran ng pangkalusugan sa pamamagitan po ng ating pong health secretary, sila po ay maaari pong mag-perform ng iba pa pong mga functions, iba pa pong mga gawain na ang layunin ay iangat ang industriya ng pagmamasahe sa bansa. Ang panghuli, to perform other related duties as assigned by the Secretary of Health to implement pertinent provisions of the Code of Sanitation of the Philippines and these implementing rules and regulations. Napaka-jump pack po yung power, no? Yung tungkulin, yung gawain po ng CEMT, kaya gigantic task. Yan. Mas maigi pa yun. Talagang grabe yung dami ng kanilang gawain. Sige, bago tayo tumungo po doon sa tumungo sa discussion natin sa section number 2 ng AO 2010-0034, which is the Continuing Massage Therapy Education Council, I would like to entertain some questions. Baka naman meron po kayong mga gustong linawin patungkol doon po sa na-discuss natin kanina about the powers, duties, and functions ng CEMT. Do you have any? Sir, regarding... Yes, Hello, sir. Yes, go ahead, Roman. So regarding po sa 1.2.7, sa sa South Luzon po, inaano na po talaga nila, ini-encourage or ina-allow tawag na to? Kinakailangan na po talaga na na kahit dapat LMT po LMT po talaga yung empleyado sa massage spa. Kasi yung pinsan ko po, nasa South Luzon siya sa Cavite. Lahat po ng mga therapist nila, LMT na po. Okay. Sige po. So ibig sabihin nun, dahan-dahan na po, matagal na actually yan na nagkaroon ng ganyang kalakaran. Pero yun nga, maraming salamat, papasalamat tayo sa mga local government units kasi sila po ang, nasa frontline. Kailan po, kung kayo po ay nasa munisipyo o nasa mga lugar na wala pa pong ganon, pwede naman yung kalampagin yung inyong city council para gumawa na agad ng ordinansya para yun i-implement. Kasi pag walang ganong ordinansya ang local government units natin, walang mangyayari. So, ibig sabihin nun, ang tawag namin sa Bisaya niyan, yung
pinagusto na lang yung mga spa kung kahit sino-sino lang, no? Kahapon yun yung tanong ni yung tanong ni Kenny Rogers kasi bakit daw sa Jensen nasa lahat ng kanto na lang mayroong nag-o-offer ng street massage, things like those. Ang nagmamasahe wala namang training, wala naman silang license, wala silang certification. Kaya kung ganun po yung kalakaran, maapektuhan po tayong legit, no? Tayo po yung may lisensya, maapektuhan po tayo. Kasi ang tingin na po ng iba, parang 5-5 lang kayo pare-pareho naman kayo parang ganun. Sige. So, yun po. Maraming salamat, Roman, no, sa feedback mo. But we hope and talagang ma-regulate po yung ating pong hanay para po umangat naman yung ating pong industriya at maiwasan na po ang masama. Paulit-ulit natin binabanggit yung hindi magandang stigma sa ating hanay. Sige po, Alvin, you're raising your hand. Alvin? Alvin, anong tanong mo? Yes, sir. Sorry po. Regarding po sa functions po ng DOH, sir, since nag-work pa ako ng spa dati before po ako naging mobile trainer, meron kasi akong nakakasama, sir, na walang mga training from TESDA, wala ding mga certifications from DOH. If ever magkakaroon sila ng mga lapses sa spa, let's say may mga tawag dito, yung mga moral turpitude, sir, may nagkakamali sa kanila, merong mga nagawang kabastusan sa spa, sino po ang may hawak sa kanila, sir, if in case magrereklamo yung customer or yung client po? Yun ang malaking tanong, Alvin. You know why? Kasi kung yun nga ang dahilan kung bakit mahalaga may lisensya, kasi kung walang lisensya, paano mo sila habulin? Hindi mo sila mahahabol actually. Wala kang basis para habulin sila. Kaya nga po, isa din po, sir, yung sa training, since wala silang training ng TESDA, wala din training ng DOH po. Yung meron kami yung mga internal trainers, sir, ba? Yung, let's say, massage therapist dati, sa span ng more than 5 years, so ginagawang mga trainer, sila lang po yung nagtitrain sa mga massage therapist po. Yung mga ganong yung ganon po ba, sir, magiging valid po ba yan? Just if in case yung DOH po ay magkakandak ng mga visitation po sa spa, pwede pong may invalid yung operation ng spa po? Ang tingin ko, Alvin, technically, kapag in-house, yung tawag diyan kasi in-house training. Kapag in-house training, it will only apply doon sa spa concern, no? Yung in-house training na yan. Pero when it comes to the practice of massage, kasi malino naman po yung PD 856, malino naman po yung AO 2000 0034, merong mga regulatory may mga obligasyon na kailangan talaga mag-license. Kailangan talaga mag-training at kailangan mag-license. Kaya kung mangyayari po na bumaba si CAMT at pumunta sa isang particular na spa and they found out na walang license, then they could recommend for the closure ng spa na yan. They could recommend. They could not put they themselves, hindi pwede sila mag-declare ng closure. Pero they could recommend such an action sa local government, and the local government will be the one to implement the closure of the spa. Because of sir. About po, sir, kung yung spa is franchise po, sir, yung naka-franchise po. Well, whether franchise or not, basta pag bumaba ang CAMT at yun na found out nila walang compliance, pwede nilang i-recommend yung closure. Ayun po. Okay po. Oo. So, sa isang company po, sir, required talaga yung trainer may license talaga po, sir, no? Tama po? Depende po yan sa company, sir, kasi private matter na yan, kaya hindi pwedeng diktahan ng DOH. Pero generally speaking, kung siya man ay nagmamasahe, kailangan niya ng license. Pero kung nagtuturo siya at hindi naman siya nagmamasahe, parang tingin ko technically wala namang habol doon kasi nagtuturo nga siya. Kaya lang kung ako yung spa owner, ba't naman ako mag-hire ng someone na walang license? Diba? So, yes po, kasi po sa pang-observe ko po kasi, sir, yung mga trainer po, ibang trainer not mention in the name, pero yung ibang trainer kasi, sir, walang mga basic knowledge, let's say yung sa mga preventions, anatomy, physiology, walang mga knowledge yan, sir, ba? Basic knowledge lang yung alam, sir. Sige.
So I got your point, Vin, kasi talagang ano yun, that's happening. Isang bagay din na gusto ko i-share sa lahat ay ganito. Minsan kasi, yung mga ibang mga spa, nabalitaan ko lang kanina, may kausap po ako, nag-hire po yung spa ng consultant. Yung consultant na hinahire nila, mayroong license. At nagkataon din, hinahire nila yung consultant, ginagamit nila yung lisensya ng consultant. Consultant ito, hindi ito massage therapist ng spa. Yung lisensya niya, yung binabalandra nila sa sa business permit office. Hindi pwede po 'yon, no? Ulitin ko po, hindi ina-allow ng komite yung retainership ng license. Ano ibig sabihin po noon? Yung pinapa-rent yung lisensya. Bawal po 'yan no? Parang pharmacy 'yan. Hindi pwede mag-lay ka ng pharmacy sa isang corner tapos yung lisensya ng pharmacist ni-retain mo lang. Binayaran mo lang siya para maipaskil mo lang sa iyong clinic o sa iyong pharmacy. Hindi po pwede po 'yon. Kaya I'm warning anyone, kung kayo mag-LMT, wag niyo pong ipa-rent yung inyo pong lisensya kasi po pagka na-found out ng Business Bureau yan, yari po yung inyong lisensya. So bawal po ang retainership. Hindi po pinapa-rent, hindi po pinapahiram, hindi po pinapagamit sa isang spa ang isang massage license na kung saan ang may-ari ay nasa Luzon at ang business operation ay nasa Mindanao. Ganun po. Sir, salamat po, sir. Okay. Yun lang po sa ngayon, sir. Yeah, salamat po. Kaya kayo pagka naging LNT kayo na yung magpo-post ng ganung klaseng kasi that's one way to professionalize the industry. Lahat po ng players dapat may lisensya. Ganun po 'yon, lalo na kung tinuring silang mga trainers. Okay, sige, Jeanette, you're raising your hand. Ano po yung tanong mo? Yes, Jeanette? sir. Yeah, go ahead. Sir, what if ino-honor din po ba ng DOH yung kasi syempre yung mga therapist po limited lang din po yung mga budget nila to have a DOH license. So, ino-honor din po ba nila yung certificate from TESDA? Yeah, tulad ng binabanggit po natin, ma'am, ang sumisita kasi yung local government, hindi na po DOH. So ang sumisita niyan yung local government. Kaya depende yun sa local government, no? Like in Davao, confirm ko kanina, pasok pa rin po yung dalawang requirement. Kung kayo nagmamasahe sa Davao City, dalawang hanapin sa inyo, lisensya ng DOH at yung TESDA in situ certificate. So po yun, hindi pwedeng DOH license lang. No, dapat meron din kayo in situ. Ganun po. But in some areas, magsisimula pa lang i-implement. Like for example, sa Gensan, next year maghigpit na sila kasi yung Business Bureau na mismong nag-mention during the meeting I attended sa City Council at sinasabi nila na mayroon pa 2022 pa pala na meron na pong silang agreement with other agencies na pagdating ng renewal ng business permit, maghahanap sila ng certificate of training. But then, hindi malinaw kung ang gagamitin nila either certificate of training ng TESDA or license coming from DOH. Okay. Kaya kanya-kanya. Sir, isa pa. Yes. Tuloy. Okay. Isa pa po, sir. Totoo po yung sinabi niyo, sir. Actually, pinapost pa po nila sa Facebook na for hire yung lisensya nila, yung license po nila as massage therapist. Nakapost po sa FB. Can you repeat that? Hindi ko nakuha. Sir, yung pong license nila, yung sa massage, yung mga may license na, they are posting it on FB for hire. Ay, bawal po yun. Yes po. Na-share ko lang po, sir. Oo. Nako, pagka may ganon, i-report nyo sa DOH. Kunin nyo yung pangalan, tapos isubmit nyo sa DOH, pakita nyo po yung post na yun. Bawal po ang retainership. No? Hindi po pwede po. Kaya even if, lalo na kung, kunwari, nasa isang spa ka, yung sa area mo, no? Yung lisensya mo, kinalat mo sa 5 spa. Hindi po pwede po yun. Hindi po pwede all at the same time nandun ka sa mga spa na yan. Paano na lang kung ma-inspection yung komite? Hindi po pwede po talaga. Lalo tigit yung nagpaparent ng mga lisensya. Yun yung sinasabi nga natin na retainership. Walang retainership. Walang retainership sa pagmamasahe. Kaya
kawawa yung nagpapa-rent na yan. Pag may nag-complain, yari siya kasi pwede matanggalan siya ng lisensya. Ayun po. Thank you, sir. Malpractice ang tawag po na. Okay, sige, maraming salamat Jeanette. Si Barbie, you're raising your hand. Yes po, sir. Gusto ko lang itanong, sir, pag spa owner ka ba, mas advantage sa'yo kung LMT ka na and then ikaw mismo ang magte-train sa mga maging massage therapist mo? Linawin natin. Yung LMT, that's licensed to practice massage. Now, when it comes to training, wala namang quarrel yan kung internal. Walang quarrel yan kung internal. Pero kung magti-training ka ng ibang spa na mga ganon, medyo questionably ng konti. Kasi on what ground allowed ka mag-training ng massage? No? Pero kung internal arrangement mo lang doon sa may-ari, magkaibigan naman kayo, pwede naman gano'n. Kaya lang, hindi ka pwede mag-issue ng certificate of training. Kasi wala kang authority, wala kang basis to say na ako ay certified ng DOH, ako ay authorized ng DOH na mag-conduct ng training. Pero like what I said, kung internal arrangement lang naman yan sa inyo, wala namang quarrel. Basta for as long as wala magko-complain. Ganun po. So, advantage. Going back sa tanong mo, advantage. Yes. Yes. Kasi ang isang ngayon, aware na yung mga business bureau. 'Di ba? Alam naman natin na pag walang lisensya, pwedeng matanggal, ma-revoke yung license ng spa o yung business permit ng spa. So, ngayon, I think some of you are experiencing this na yung iba ay talagang at the mercy of the massage therapist na license. Either tataasan nila yung rate nila para ma-retain sila or aalis sila at pupunta sa ibang spa na nag-offer na mas mataas na incentive. Yes. Kaya kung ang owner ay license, I think I don't know if I'm not sure kung si Donna ba yon, na kung kayo ay may license, kampante yung puso mo na kahit mawala yung mga therapist mo, tuloy yung business. Tuloy yung business. Kasi lisensyado ka eh. No? Yun. Kaya, so pag lisensyado ka, sir, hindi ka pa rin allowed na mag-train ng mga therapist? Internal yun. Kung tauhan mo naman, wala namang kasi siyempre, at least kahit papaano naman, di ba, meron ka namang knowledge at may stock knowledge ka naman. Pwede mo yung gagawin sa mga tauhan mo. Yun lang ang sinasabi natin, commercial training. Yung commercial training, hindi mo pwedeng gawin yon na magti-training ka sa iba. Sabi mo kasi LMT ako, sandali, pwede ka ma-question. No? Okay, sir. Thank you po. Yeah, you're welcome, Barbie. Okay, so anything else? Meron pa bang may gusto mag-clarify? Okay na tayo. Sige po. Sige, last na lang po si Nandi. Andy, go ahead, sir. Fernando. Yes, narinig niyo po. Yes, loud and clear. For example po, sir, nakapasa na po tayo. Pa-train po tayo ng therapist din. Pwede din po mag-issue ng certificate na sa na-train ko po yung tao. For example po. Ulitin ko, Nandi, walang problema nga kung internal mo lang gagawin. Kunwari, sa inyong spa, gagawa ka ng ganyang training, walang problema. Ang maging question lang kung commercial training ka, meaning mag-publish ka sa Facebook na kung sinong magpapatraining ng Swedish massage, ng Hawaiian Lumi-Lumi massage, ng Shiatsu, and so on and so forth, mag-question ka kung wala kang certification. Ganon din sa TESDA, di ba? Kailangan ka, mayroon kang certification na allowed ka magturo. Lalo tigit sa DOH. Pero kung like what I said, kung internal arrangement nyo lang sa tao nyo sa spa, walang problema yon. No? Kahit na ilang tao pa yung train mo, walang problema. Kaya lang yun nga, hindi ka allowed mag-issue ng certificate of training. Kasi wala kang basis to do so. Okay ba yun, Nandi? Nasagot yung tanong mo? Yes, thank you. Sige. I-announce ko na lang po sa mga kasama natin ngayon na visually impaired na mayroon tayong create na grupo visually impaired for massage
visually impaired group, no, ng AUSA. Kung gusto niyo sumali, let me know para ako na lang mag-add sa inyo doon sa group chat na ito para sa mga visually impaired. Okay? Kasi baka iba sa inyo nahihiyang sumali kasi walang mag-endorse sa inyo. I will be the one to endorse you sa group ng visually impaired ng ating pong AUSA visually impaired group. Ito po yung group chat specifically para sa mga visually impaired. Okay na po. So, kung wala nang tanong, I think we don't have much time. It's almost 1 o'clock na po. Sir, last one. Okay lang. Sige. Roman, go ahead. Roman. Sir, what if po yung isang LNT is bihasa na, marunong na, alam na niya kung paano i-explain yung ginagawa natin ngayon. Pwede po ba siyang humingi ng pagtulong from DOH or kung sino man pwedeng lapitan para makapagturo siya commercially? Yun nga, medyo I cannot answer for that, Roman, kasi po yung commercial training na yan, either TESDA ang gagawa ng certification na pwede kang magturo or DOH. Sa DOH kasi, tulad ng binanggit ko na one time, na meron po silang invitation for training, kaso lang, very seldom nila ginagawa. Why is that? Kasi, sa ngayon kasi, limited lang yung population ng mga nagtuturo. Ang siguro pinaka-probable reason is wala masyadong demand. Unlike nung araw, 10 years ago, talagang grabe. By the thousands yung nag-LMP. No? By the thousands. Ngayon, ilan-ilan na lang. So, wala masyadong demand. And yet, yun nga. Yun, I think yun yung, yung parang law and supply, yung demand of law and supply law. Tama ba yun? Law and kumbaga parang law of supply and demand, sir. Ngayon, law of supply and demand. Law of supply and demand. Ayan. Law of supply and demand. Yun. So, depende po yan sa dami po sa volume. Ngayon, abangan nyo lang kung interested kayo mag-LMP. Number one, attach kayo sa isang institution. But if you would like to put up your own institution, ayun po yun. Dapat 3 po yung requirement, no? Kailangan meron kang training para ma-accredit yung iyong training institution, magkaroon ka ng training program, and then ikaw mismo ay accredited training provider. So 3 po yung element na hanapin po ng DOH. Ang kagandahan lang po ng DOH, hindi masyado sila particular sa physical setup. Unlike si TESDA, hahanapan kayo ng space na minimum of, I think, 100 square meters, 120 square meters, mga thereabouts. Meron silang mga specific requirement, ano itsura nun, ano ng laboratory, ano sa opisina, ano ng classroom, yung mga ganon. Pero sa DOH kasi, hindi sila masyado particular sa ganon. Kasi ang training naman, hindi naman yun para may laboratory talaga. Ang importante lang, may mas stable ka, may classroom, may whiteboard ka, and then that's it. Pwede ka na mag-conduct ng training. So, ayun lang po yung pagkakaiba ng dalawa. And yet again, to answer your question, abangan nyo po kung sakasakali may magbibigay ng announcement ang DOH, then probably we'll let you know. We'll let you know. If you're interested, we'll let you know. Pwede rin na yung iba, katulad ng iba, lumalapit sa akin, Sir, pwede ba akong maging trainer mo? Kung gusto mo officially trainer ka ng AUSA, then you have to wait for the training coming from DOH. Parang ganun po yan. Okay po? Okay po, sir. Okay po. Oo. Kung talagang heart niyo po magturo, kausapin niyo po ako, baka ma-convince niyo po ako na tingnan natin pag-usapan natin. Ayun po. Okay? So we can give you an opportunity just in case lang if your heart is really for training. No? Kung gusto niyo po magturo. Okay. Sige po. So kung wala nang tanong, okay na ba yun? Have I answered your question, Fernando? Okay na ba yun? Okay. Sige, panghuli na lang talaga si Barbie. Barbie, sige, mabilisan lang, Miss Barbie. Sir, tanong ko lang po ulit. Just in case po matapos yung training natin, yung 3 months po, and then hindi ka naka-attend ng exam this coming December, pwede ho bang mag-attend sa susunod? Ganito po yung ating policy. Every exam, maraming changes. Every exam, maraming pagbabago. So what I do is, ganitong ginagawa natin.
Whenever you miss the exam, for example, you completed the training for December, you missed the exam on December, then Yes. I require you to enroll. Ano po? Yung power bank ni. Ito po. Ay, umilan. Explain mo muna. Excited. Sige po. Tensya na, may interruption yung aking mother dear. Ano, nasaan ba ako kanina? Sir, sa exam po for December. Ayun. Pag hindi ka na pag-exam, ang gagawin ko lang is, I will require you to re-enroll, but you will no longer have to pay for the tuition. Kasi maraming pagbabago. Nakakatakot kasi kung magkakaroon ka ng false expectation, hindi ka na pag-exam ng June, tapos mag-exam ng December, mag-exam ka ng June, sa gap nun, maraming changes. No? Kaya ang aking requirement is, kailangan ng refresher. So you have to re-enroll. I will not charge you with anything except for the processing fee. Kasi may processing fee po tayo. That's very minimal ang processing fee. Pero I can assure you, wala na kayong babayaran tuition. Wala na kayong babayaran enrollment fee except for the processing fee. Yun po yun. Okay po sir, thank you so much. Yun lang po kasi just in case lang OFW po kasi ako. Oo nga Oo nga Barbie. Thank you so much. Abangan nyo lang po, just pakiusap lang po sa mga OFW na naka-enroll. Kayo po ang you just be the one to keep me posted at all times. No, kung kailan kayo uwi, kung anong plano nyo po, i-keep me posted para ma-update ko po kayo kung anong kaganapan sa DOH. And if necessary, I could make representation for you sa DOH regarding your examination. No, for example, yung requirements, kung pwede naman yung requirements na yan, doon mo kunin sa abroad, ipadala mo dito, and then pag validated naman, na i-consider ng DOH Central Office o ng CEMP. Parang ganoon. Para to make things easy for you. Ang isang bagay din po niyan, kung malapit-lapit po kayo sa pinakamalapit, kung nasa area niyo po yung Philippine Embassy, pwede din po kayo doon mag-coordinate kung paano kayo tutulungan ng Philippine Embassy regarding your requirements para hindi kayo masyado mahirapan sa mga requirements ng DOH Manila. Okay ba yan, Barbie? Okay po sir, thank you so much. Alam namin mahirap po yung kalagayan ngayon diyan kasi magkaiba tayo ng timeline. Kaya yon, this oras po yung sa inyo ngayon, no? Kaya that's the least we can do to help you with regards to your desire na magkaroon ng license exam. Hindi po sir, for now andito po ako sa Pilipinas. Just in case lang po baka makaalis po. Sorry. Nag-advance tanong na po ako just in case lang po. Pero there's some of you na na nasa abroad eh. I cannot just recall who they are. Basta meron po nasa abroad. Kaya, ayun, ayaw mo yun, nasa abroad ka na. Nakabakasyon po. Thank you so much, sir. You're welcome. Sige po, maraming salamat. And I think that concludes our session for today. And tulad ng sinasabi natin, tuloy kayo mag-aral, magbasa, at tuloy kayo manalangin. Walang imposible sa Panginoon. Okay, sige. Doc Weng, are you around? Yung aking pinakamamahal na kapatid, Doc Weng. Mukhang busy si Doc Weng. Anyway, sige po. So kung wala na pong tanong, see you tomorrow. Tuloy tayo sa ating discussion. Pag-usapan natin by tomorrow patungkol naman sa examination, registration, and other things. So yung ito naka-itemize na sa ating pong sunod na talakayin yung probable o yung mga expectation ng DOH when it comes to the practice of massage in the Philippines. So yun po yung pag-usapan natin by tomorrow. Maraming salamat. God bless. Arigato. Thank you din, sir. Thank you, sir. God bless po. God bless. Bye po.